Matapos na pinakita na posibleng lulubog ang Blackwell at ang simula ng pagkilos ni Illumi at Kaluto, ay ngayon na i-review na natin ang Chapter 381 o ang Episode 42 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas malalaman na natin kung bakit napunta sa Tier 3 ang 11th Prince Fugetsu, ang pagkilos ng sundalo ni Benjamin na magpapamalas sa kanyang napakalakas na ability, at ang marami pang thrilling na eksena mga kaibigan ang ating masasaksihan sa episode na ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Predation. At sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter ay makikita rito sa Tier 3 Central Police Station itong si Maizasto na kasalukuyang ini-interrogate ang Prinsipe Fugetsu. Maya-maya pa ay dumating naman itong isang lalaki at kinausap si Maizasto na sabing kumpirmado na raw na ang 11th Prince Fugetsu ay wala raw sa room nito, sa room 1011. Chinek din daw nila ang surveillance footage sa mga passageways o daanan, pero mahirap daw kasing isipin mga kaibigan na nagsisinungaling lang ang Royal Army, na wala talaga silang nakitang prinsipe na dumaan sa passageway at wala rin silang nakita sa mga footage. At sa tingin din niya na hindi rin dumaan ng prinsipe sa mga corridors. Matapos sabihan ng lalaki ay tinanong naman ulit ni Maizasto ang prinsipe na sabing, "Pwede mo po ba kaming sabihan kung bakit at paano po kayo nakarating dito sa Tier 3? Nasagot naman ng Prinsipe Fugetsu na sunod sa 10th Prince Kacho lang daw sa nakikipag-usap. Kung kaya't sa isipan naman ngayon ni Maizasto, may sabi niya na the fact na ang mga salitang yan ni Fugetsu ay pwede raw mag-lead sa Prinsipe Kacho na maging suspect sa posibleng unusual nilang plano, ay nagpapatunay lang mga kaibigan na pata pa raw talaga itong Prinsipe Fugetsu. Kasi menensyon niya rito si Prinsipe Kacho considering the fact na nasa Tier 3 siya at medyo suspicious ang kanyang ginagawa ngayon. Kaya sabi naman ni Maizasto sa Prinsipe na kasalukuyan daw silang nakikipag-negotiate ni Nasubi sa Tier 1. Pero ang pakikipag-contact raw kasi sa kapwa prinsipe sa labas ng banquet ay hindi raw talaga pinahihintulutan. Dagdag pa ni Maizasto na ang lahat daw na sasabihin ngayon ni Fugetsu rito ay pananatilihin naman nilang confidential na wala sila sa posisyon na suportahan ang labanan sa succession contest. Na gusto lang daw talaga nilang tulungan itong si Prinsipe Fugetsu at ang kapatid nito na si Kacho. Subalit despite sa assurance na yan na sinabi nitong si Maizasto ay hindi naman sumagot siya ng prinsipe. Kung kaya't sa isipan naman ngayon ng Maizasto may sabi niya na wala raw talagang silbi ang kanyang assurance na yan. Kaya dito na sinanyasan ni Maizasto mang lalaki. Kaya nang matapos na ang eksenang yan ay sa sumunod naman na panel, dito sa room 1010, makikita ritong may sinagot sa telepono itong isang guard at maya-maya pa ay pinaalam naman niya kay Melody na ang tawag ay para raw dito sa kanya. Kaya agara namang lumapit si Melody at kinausap ang nasa telepono. Laking gulat nito nang dito ay pinaalam ng katawag niya ang tungkol sa nangyari sa Prinsipe Fugetsu. Nasa isipan naman ngayon ni Melody ay sabi niya na ang Nenbeast ng Prinsipe Fugetsu ay translocation daw talaga ang ability, na gusto raw sana nilang walang makakaalam sa ability nito hanggang sa hindi pa raw nila ay sinasagawa ang kanilang plano. Kaya na may tinanong naman si Melody sa nasa telepono kung ano raw ang kanyang dapat na gagawin dito. In which ay sagot naman itong sundalo na wikang 11:55 ang kasalukuyang oras. Ito ang instructions ni Maizasto. Nakikinig naman ngayon ng mabuti si Melody mga kaibigan sapagkat ang instructions na yan ay may hidden message na ipapaliwanag natin mamaya. So balik dito sa instructions na ibinigay nitong Maizasto mga kaibigan na i-relay dito sa soldier na ang instructions ay sumusunod. I-assist si Kini, siya ang in charge. Sina Prinsipe Kacho at Fugetsu ay nagpapakita ng kakaibang behavior na posibleng nagbabalak silang tumakas. Gawin mo ang iyong makakaya na pigilan ito. Nasagot naman ni Melody na masusunod. So medyo kakaiba mga kaibigan ang form ng sentences na yan. Kaya tanong naman ng sundalo, gusto mo bang ulitin ko pa ang instructions? Nasagot naman ni Melody na hindi na po, ayos na po. At bago tayo magde-decode na kung ang first sentence sa conversation mga kaibigan ay nagsisimula sa numbers, dapat na ang word sa susunod na sentence na sasabihin niyang messenger ay i-decode sa number na ibinigay nito sa unang sentence. Halimbawa dito sa conversation nila ng sundalo mga kaibigan, ang unang sentence dito ay ang salitang 11:55 is the current time, which is in English translation iyan mga kaibigan. So sa second sentence, dapat na kukunin ni Melody ay ang first word of the sentence which is ang assist. Sa third sentence naman ang dapat na kukunin din ni Melody ay ang first word ulit which is ang princess. Since na unang number mga kaibigan na sinabi nitong soldier ay ang number 11 or 11, nag-indicate ito na kukunin ni Melody na word sa susunod na magkaibang sentence ay ang first word mga kaibigan. Kung kaya't para naman dito sa 55 ay dapat na after sa assist at princess na words, ang kukunin naman ni Melody sa susunod na mga sentence ay ang ikalimang word mga kaibigan, gaya na lang dito sa escape at sa fully. So overall kung ide-decode, makukuha natin dito ang hidden message na assist princess, escape fully, which means sinusuporta ni Miss Aistom ang balak ng mga prinsipe na tumakas sa ship. So yan ang hunter code mga kaibigan.
Matapos niya, dito na kinausap ni Melody si Queenie at nagkaroon sila dito ng conversation pero hindi inideklos mga kaibigan kung ano ang kanilang conversation dito. Kasi makikita na umiling-iling dito si Queenie at nagulat si Melody, sabay umalis na si Queenie na may malungkot na mukha. Makikita naman si Melody dito na nag-iisip na ayon sa kanyang isipan, kailangan pa rin daw nilang ituloy ang kanilang plano. Matapos niyan ay balik kay Fujetsu na kasama si Namisa Istam, nasa isipan ni Fujetsu mga kaibigan ay sabi niya rito na silang dalawa ni Kacho ay ang kalahating parte daw ng isa, na siya which is itong si Fujetsu raw ang nakaka-carry sa door na yan. And as long as nasa destinasyon na sila at nakasarado na raw ang outgoing door, ang return door na yan mga kaibigan ay pwede daw gamitin nila para makapunta sa ibang lugar o specifically pwedeng gamitin ni Kacho. Iyon daw ang kanilang trip around the world na laro noon, na napakabait nga raw ni Kacho noon na ang lahat ng kanyang gusto ay binibigay daw nito. So ito palang rason kung bakit hindi nakabalik si Fujetsu sa kanyang room, kasi maaring pumunta siya sa tier 3 para subukan nga ang kanyang ability which is ang ability nitong Nen Beast. Pero ang return door mga kaibigan ay nag-appear kasi sa time na pumunta siya dito sa tier 3 ay wala si Kacho. Matapos niya ay makikita naman itong investigator na supervisor ng jurisdiction na ipinadala ni Koro Abde noon na may i-assign daw silang tao na mag-e-escort raw kay Prince Fugetsu sa araw ng banquet which is sa darating na linggo. Na humingi naman ng paumanhin ng Prinsipe Fujetsu na hindi na raw niya uulitin pa ang nangyari, kaya sabi nitong supervisor na ang pag-organize din daw ng meeting kay Prinsipe Kacho ay mahirap daw talaga. Sagot naman ni Fujetsu na naiintindihan daw niya ito kaya ay gagamitin na lang daw niya ang natitirang time sa pagpapractice para sa kanilang performance na gagawin sa banquet. Matapos niyan sa sumunod na eksena dito sa room ni Kacho ay bumalik na si Saiko, ang queen at ang supervisor makikaibigan sa room na yan. At ngayon ay nakikinig sila sa flute performance o practice nitong si Melody. Matapos ang kanyang performance ay lubos naman ang pagkamangha ng Rena na dito naman sa supervisor ay napasabi siya na napaka-unexpected daw. Isang napaka-hopeful daw na presentasyon ng Requiem na music. Kaya sabi naman dito ng Rena na pwede ba raw nilang marinig ulit ang performance na to sa darating na linggo. Nasagot naman ni Melody na mas ma-appropriate pa ang kanyang musika na gagamitin para sa performance sa banquet. Nasabi naman ng Rena na sisiguraduhin daw niyang presente ang performance at i-arrange nga raw niya ang pagbaba ni Melody dito sa buong Tier 1. Matapos sabihan ng Queen ay nagtingin na naman ngayon sina Melody at Kacho na dito naman sa supervisor ay sabi niya na kung hindi lang daw sa trabaho niya ay pupunta rin daw talaga siya sa performance ni Melody. Nasagot naman ni Melody na masarap daw sa pakiramdam na tila ba nagustuhan daw ng supervisor ang kanyang performance. Kaya pahinang sabi naman ng supervisor kay Melody na gusto mo bang magbigay pa ako ng dagdag pang rason para magpatuloy pa raw ang kanilang pagbabantay sa Prince kasi independent judicial branch daw sila at mapoprotektahan daw nila ang Prince hanggang sa kanilang paglalakbay sa New Continent. Nasagot naman ni Melody na salamat po pero baka magbigay daw po tuloy ito ng dagdag pang atensyon sa kanila. Nasagot naman ng supervisor na totoo yan kaya tawagan na lang daw siya ni Melody kung sakaling may mangyari. In which ay sagot naman ni Melody na hindi raw pwede kasi malalaman daw ng Royal Army ang kanilang call logs kung gagamit sila ng telepono. Kasi kung ang mga higher ups ay magre-request doon na para makabalik daw sila rito at bantayan ng Prince. Kaya paliwanag pa ng supervisor na gusto raw kasi niyang may pakinabang talaga siya dito kay Nakacho, Fugetsu pati dito kay Melody. Kasi natutunan daw niya ngayon na ang music ay may makapangyariang epekto daw sa tao, na kung mababago mo ang isang tao ay mababago mo rin daw talaga ang mundo. Kasi gusto raw niya na at least mag-effort lang daw siya, kasi who knows baka magbago pa raw ang isipan ng king patungkol sa succession contest na ito. Kasi naramdaman daw niya ngayon na dapat may gawin talaga siya. Habang nagsasalita diyan ng supervisor ay pinapakinggan naman ni Melody ang tibok ng puso nito. Nasabi naman sa isipan ni Melody na may unusual heartbeat daw ang lalaking ito. Isang gentle at mahinang tune at hindi raw ito nababagabag, kabaliktaran daw sa mga sinasabi nito. At ang mga taong nagsusuri ng emosyon nito base sa heartbeat nito kaya di raw talaga nawawala sa kanyang isipan na baka posibleng minamanipula itong lalaki ngayon. Sabay makikita na paalis na itong supervisor at nasabing tawagan mo lang ako. Tapos na pala ang duty nito dito sa Queen. Kaya naman sa isipan ngayon ni Melody ay sabi pa niya na iba raw kasi ang lalaki kung makapagsalita sa kanya. Na parang inassume na raw ng lalaking ito na may pinaplano talaga sila. Kaya napasabi siya ngayon na posibleng nagsasagawa na raw ang kalaban ng defensive strategies kaya dapat ay hindi na raw siya maging careless dito. Kaya sabi dito ni Melody sa kanyang sarili, pakiusap, 72 hours na lang daw bago ang banquet na sana ay wala raw unexpected na mangyari sa darating pa mga araw. Matapos ng eksenang iyan ay dito naman sa room 1008 makikita ang pag-appear ng clone ng Nenbis ni Sale-Sale sa ibabaw ng ulo ng guard noon na si Kuroabde. Nag-guard mula sa third queen na si Seiko. At ang guard na ito ay may zero loyalty talaga dito sa Prince Sale-Sale. Pero nang nag-a-appear ang clone dito sa ibabaw ng kanyang ulo ay nagsalita naman itong si Kuroabde. Kay Rehan na wikang iniisip daw niya ngayon ng kasabihan na ang mga magigiting daw na lalaki ibang-iba rin daw kung magmahalan. So ang kagaya rin daw ng Prince Sale-Sale na iba rin daw kung magmahalan, masasabing maganda rin daw yan. Dagdag pa ni Kuroabde na ang first Prince Benjamin daw ang pinakamalapit talaga sa pagiging susunod na magiging hari ng Kaken. Pero sa tingin daw niya ngayon ay ang ugali raw nitong si Prince Sale-Sale ay mas fit daw talaga sa pagiging hari. Nasa isipan naman ngayon ni Rehan ay wika pa niya na as expected ay nag-iba na raw ang perspective nitong si Prince Sale-Sale o panahon niya towards sa Prince Sale-Sale.
Nadagdag pa niya na nasa 70 hours na raw ang lumipas simula nung patuloy nitong iniinhale ang usok na nilalabas ng Nenbeast ni Prince Salesale. So mas gumugunol daw pala ng oras ang pagmamanipula ng emosyon nitong Nenbeast sa mga taong kagaya ni Kuroabdi na may zero loyalty talaga kay Salesale. Kung kaya't ayon dito kay Rehan na handa na siya ngayong i-activate ang Predator kasi nalaman na niya ang bagay na yan. In which ay eto na nga mga kaibigan, sinimulan na ni Rehan ang kanyang complete analyzation at observation patungkol sa Nenbeast ni Salesale habang ina-activate ngayon itong kanyang Nen. Ayon pa sa kanya, ang target ay ang Nenbeast ng Prinsipe Salesale, isang diffusive induction type of manipulator na Nenbeast na kung patuloy mo itong i-inhale, eventually mag-a-appear daw ang clone nito sa ibabaw ng iyong ulo. Ang naaabot din daw ng usok nitong Nenbeast ay umaabot daw ng up to 7 meters radius. For example, kung ang isang tao ay sa simula pa raw ay ina-admire na raw talaga itong Prinsipe Salesale o may goodwill na itong nararamdaman sa Prinsipe, the more din daw mga kaibigan na mas napapabilis ang pag-appear ng clone ng Nenbeast sa ibabaw ng ulo nito. Para sa mga malapit na sa Prinsipe na may maximum loyalty sa Prinsipe Salesale, ang ability ng Nenbeast ay nagfo-focus na may effective radius ng up to 2 meters radius kasi yan daw ang limit na distance ng pagkakaroon ng face-to-face conversation sa isang tao. So in short mga kaibigan, ang Nenbeast ni Salesale ay nagmamanage ng goodwill o kagandaang loob na ma-feel ng isang tao dito sa Prinsipe Salesale gamit ang manuusok nitong aura. At may kakayahan din itong mag-command sa puso ng buong bansa kasi kahit nagte-take time daw ang ability nito para mag-take effect sa isang tao, once naman daw na nagtagumpay ang ability nito, ang approval rate daw ay 100%. Ang ability na ito ay may kakayahan talagang magbuo ng isang kauna-unahang dictatorship na masasabing napaka-cute na dictatorship mga kaibigan na ang lahat ay susunod talaga dito kay Prinsipe Salesale dahil sa kakayahan ng Nenbeast na yan. Pero magiging epektibo lang daw ito kung ang mga political na kalaban ni Prinsipe Salesale ay bobo at walang strategy. Matapos ang lahat ng observation na yan mga kaibigan na kanya nang ibinahagi sa kanyang sarili, ay finally pinalabas na nga niya ang kanyang Predator. Habang pinupuri pa nga ni Kuroabdi ang Prinsipe Salesale, makikita naman itong usok na nagmumula sa kamay ni Rehan at unti-unti itong nasasatisfy para makuha at makain ng clone. At nagtagumpay naman itong makuha at makain ng clone. Matapos ang ginawa niya ng Predator ay nag-snap back to reality itong si Kuroabdi na nagtataka siya kung bakit panay puri raw siya kay Prinsipe Salesale kanina. Matapos niyan, dito naman naghanda ang Predator at tinignan ng Nenbeast ni Salesale. Makikita naman na tila hindi pa rin naaalarma ang Nenbeast. Habang sa isipan naman ngayon ni Rehan, iwig pa niya na ang Prinsipe Salesale ay nagre-relax at kalibugan. Sabay sabi pa rito ni Rehan na wala raw kapangyarihan ng Nenbeast nito against sa natural enemy nito na ito ang nilalang na Predator. Ngayoy binuksan na ng nilalang na ito ang bibig nito at diretsahang kinain ng Nenbeast ni Salesale. Just like that ay nawala ang Nenbeast at nilulok nito. Makikita naman na walang kamalay-malay itong Prinsipe Salesale sa mga nangyari. Matapos niyan mga kaibigan ay sabi naman ni Rehan na mission complete na daw. Kasabay niya na sa isipan naman ngayon ni Rehan na after daw matapos ng Predator ang trabaho nito ay pansamantala raw siyang mawawala ng kakayahan na magamit ang Nen sa loob ng 48 hours. Sabay dito na niya kinontak ang kanyang kasamahan na sabing na-eliminate na raw niya ang Nenbeast ng Prinsipe Salesale. Kaya ay nagre-request siya ngayon mga kaibigan na dapat ay palitan na siya ng sundalong nagngangalang Yosu. Nasagot naman ng nasa transmission device na masusunod ipapadala nila si Yosu dyan at kung makarating na raw si Yosu ay maaari na raw lumipat itong si Rehan dito sa room 1011. Which is ang room ni Prinsipe Pugetsu. At sagot naman ni Rehan na masusunod po. Sa isipan naman ngayon ni Rehan, wika niya na sa lahatin daw na guard na personal bodyguards ng Prinsipe Benjamin, ang ability daw ni Yosu ay ang pinakasuited daw sa pang-assassinate. Dito sa loob ng ship mga kaibigan na wala ng guardian spirit beast pa itong si Prinsipe Salesale, malaki raw ang chance na napakasimple lang kay Yosu ang pag-assassinate sa Prinsipe. Maya-maya pa ay tumawag na si Yosu mga kaibigan dito kay Rehan na sabing may report daw siya patungkol sa Prinsipe Pugetsu. Nausap-usapan daw na ang Nenbeast nito ay may ability na translocation at kinumpirma raw ito ng Royal Army. Pero posible daw na gamit ang ability na ito ay nagiging invisible o undetectable daw ang Prinsipe Pugetsu. Bagat isang bata pa lang daw ito. Pero dapat ay mag-ingat pa rin daw itong si Rehan, mga salitang nagpaisip naman sa isipan ni Rehan na kung basta-basta na lang daw na ibubunyag nitong si Yosu o ibibigay sa kanya ang tungkol sa ability ng Nenbeast kay Pugetsu, posibleng ma-neutralize tuloy ang kanyang ability na Predator. Alam naman natin mga kaibigan na mas nagiging epektibo ang Predator kung ide-detect ni Rehan ang ability ng isang Nenbeast in a state of complete ignorance na wala talaga siyang kaalam-alam sa ability nito.
Ngayon, dahil sinabihan na siya ni Yosu patungkol sa ability ng Nen Beast ni Pugetsu, then posible talaga na hindi na magiging epektibo mga kaibigan ang Predator sa Nen Beast ni Pugetsu kasi nalaman na ni Rihan beforehand ang tungkol sa ability nito. Matapos niyan, dito naman sa room 1011, makikita ang parang kakaibang bubuyog o bee habang makikita rin dito si Yosu kasama ang isa pang guard. Sa isipang naman ngayon ni Yosu, wika pa niya na sa ngayon ay nakatakas raw sa kamatayan si Prinsipe Pugetsu pero ngayong alam na raw nila na ang Nen Beast nito ay may harmless lamang na ability, dadami na raw ang assassins dito sa Prinsipe. Makikita naman ngayon itong bee na napalapit sa isang guard at hindi nito namamalayan. Napaliwanag naman ni Yosu na ang ability niyang how to get away with murder ay na-detain o nawawala once na ang target nito ay lalayo sa kanya ng more than 20 meters. Noon ay pinigilan niya ang paggamit ng kanyang ability o Nen, concerned daw siya na baka magkakaroon ng conflict sa ibang guards na marunong gumamit ng Nen. Dahil sa kanyang ginawang iyon, nag-backfire daw tuloy sa kanya ang seneryo, di niya namalayan ang pagkawala ng Prinsipe Pugetsu pero at the same time, masasabi rin niya na maswerte siya kasi hindi namalayan noon ng mga guards na ang kanyang stinger ball ay naka-attach na pala sa Prinsipe Pugetsu. So ang B mga kaibigan ay ang ability mismo ni Yosu na pwede niyang lagyan ng tinatawag niyang stinger ball ang target at sa case dito mga kaibigan, nalagyan na pala niya ng stinger ball ang Prinsipe Pugetsu. Buti na lang ay nakalayo noon si Prinsipe Pugetsu sa kanya. Ayon pa rito kay Yosu, ang existence daw ng Nen ay nasa publiko na raw dito sa Tier 1 kaya ang ability niya ay hindi na gaano ka-versatile. At dahil hindi niya hawakan ang prinsipe, posible raw tuloy na magpapatute sa iba patungkol sa tunay na nature ng kanyang ability. Wika pa niya na nakakainis daw at kagagawa nito lahat nitong guard na si Kurapika. Kasi sinampubliko nito ang tungkol sa Nen at sa Nen Beast. Paliwanag pa niya na ang mga tao ay magre-react talaga kung makakarinig sila ng buzz o ingay mula sa bubuyog, pero dahil itong kanyang bubuyog mga kaibigan ay parang gawa sa Nen, hindi raw ito naririnig ng mga normal na tao. Kaya itong bubuyog ay magsisilbing paraan para ma-detect niya kung sino ang Nen user. Kasi ang mga Nen user ay magre-react sa tunog nito. Para sa mga normal na tao, kagaya ng guard na ito, hindi talaga niya namalayan na nasa tabing niya pala ang bubuyog. Pero sabi naman dito ni Yosu, posibleng may iba pang guard dito na nagbabalak na patayin ng prinsipe, gaya ng ginawa noon ng guard na si Tafdi sa Prinsipe Momose. Paliwanag rito nitong si Yosu, kung ang stinger ball ay ma-discover at i-remake time raw ang pagte-text nito sa isang non-Nen user, dapat ay hindi raw ma-discover ang kanyang stinger ball sa kung saan ito naka-attach. Dapat ay papanatilihin din niya ang kanyang distansya na malapit lang sa kanyang target hanggang sa mag-take effect ang incubation period ng kanyang stinger ball at matuluyan ng patay sa target. Pero despite sa mga kondisyon na yan, gustong-gusto niya din naman daw maghintay o to take time sa kanyang mission. Ibang-iba rin daw talaga ang pakiramdam kung mamamatay na ang kanyang target. Matapos yon, tinawagan na si Yosu na sabing magpapalit na raw sila ng rooms na babantayan nitong si Rihan kasi na-eliminate na raw ni Rihan ang Nen Beast ng Prinsipe Sale-Sale. Sagot naman ni Yosu na masusunod po. Kasunod niyan ay inanunsyo na ang alarm sa Tier 3 ay kinansela na kasi nahuli na raw ang nagtatago sa ship. Inanunsyo na rin na ang lockdown order ay winala na rin at malayo na raw ang lahat na magpunta sa ibang areas ng ship. Ayon pa rito, ito na raw ang ikalimang araw ng paglalayag, Thursday 8 PM na 104 hours na raw ang lumipas since the departure at may 72 hours left na lang daw natitira para sa susunod na banquet. So ang tindi mga kaibigan ng ability ni Rihan na winasak niya lang talaga o kinain diretso ng Predator ang Nen Beast ng Prinsipe Sale-Sale at mayon ay nagpalit na sila nitong si Yosu ng rooms na babantayan. At itong si Yosu mga kaibigan ay isang napaka-proficient na guard kaya sa susunod ay mas titindi pa ang ating masasaksihan dahil makikita natin ang isang awakening ng prinsipe kung saan ipapamalas nito ang isa sa pinakamalakas talaga na atake sa buong serye, isang napaka-opening ability. At hindi lang yan, marami pang intense scene ang ating matutunghayan sa susunod. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.